Good morning po. So chapter 27 tayo ngayon ng Mateo. So, pakikuha na po ng inyong Biblia at tayo'y pakinggan natin kung anong nakalagay dito. But before that, let's pray po muna. O aming amang Diyos, salamat po sa iyong habag, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. At salamat sa iyong mga salitang itong magpapaunawa na naman sa amin ang kadakilaan mo po sa aming buhay. Tulungan niyo po kaming lubos namin itong maintindihan. Ibukas niyo po ang aming kaisipan. Salamat sa iyong Banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin at ang pasasalamat namin ito sa iyo po, Ama, ay sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So ito po, dito sabi dyan, dinala si Jesus kay Pilato. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong pari at mga pinuno ng bayan kung paano nila maipapatay si Jesus. Siya'y kanilang iginapos at dinala kay Pilato na gobernador. At dito po sa verse 3, dito yung pagkamatay ni Judas na kung saan ito yung nagkanulo sa Panginoon. Sabi dito, nang malaman ng taksil na si Judas, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 3 pirasong pilak. Sinabi niya, nagkasala ako, pinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo, sagot nila. So matapos po kasi itong pagkanulo ni Judas ang Panginoong Jesus at pinagkanulo sa mga punong bayan at mga punong pare, nagpabayad po siya dito dahil yun nga masyado siyang naging gahaman sa salapi. Yun ang nagdulot sa kanya ng ganitong kamatayan, dahil dito po magbabasa natin sa susunod ang kanyang pagbigti. Ano po? Kaya nga tinuturuan tayo na huwag ibigin ang salapi. Hindi po masama ang salapi, pero kapag inibig na ng tao ang salapi, yun ang nagpapasama sa tao at nagiging gahaman. At ito ang nangyari dito kay Judas. At sabi dito, inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya ay nagbigti. Ayan. Pinulot ng mga punong pari ang mga pirasong pilak. Sinabi nila, labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangbayan ng templo sapagkat bayad ito sa buhay ng isang tao. Biruin niyo po, yun lang, 30 pirasong pilak lang ang katumbas ng buhay ng Panginoong Hesus sa ginawang ito ni Judas. Pero dahil nga po sa nakapropesiya ang lahat ng ito, nagaganap at maging si Judas katulad ng nasabi sa chapter 26, mabuti pang hindi ipinanganak ang taong ito, na siya ang nag-cause na magkanulo sa Panginoon. Verse 7, nagkaisa sila na ang salaping iyon ay ibili ng bukid ng isang magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Mula noon hanggang ngayon, ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Jeremiah, kinuha nila ang 30 pirasong pilak, ang halagang katumbas niya ayon sa mga Israelita, at ginamit ito upang bilhing bukid ng isang magpapalayok ayon sa inuutos sa akin ng Panginoon. So propeta na propesay po ito, katulad ng nababasa natin mula sa masimula pa ng aklat na ito po hanggang sa dulo ng pahayag, ang lahat na nakaganapan po dito sa lupa ay nakapropesiya at nagaganap isa-isa. At ito yung nangyari sa Panginoong Hesus na yung kanyang kamatayan ay nakapropesiya. At ito nga po ang nangyari. Ngayon, verse 11, si Jesus sa harap ni Pilato. Iniharap si Jesus sa gobernador at siya'y tinanong nila, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, ikaw na ang may sabi. Ngunit nang paratangan siya ng punong pari at ng mga pinuno ng bayan, hindi siya umimik. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang marami nilang paratang laban sa iyo? Ngunit hindi pa rin siya umiimik, kaya't labis na nagtaka ang gobernador. Kita niyo po? Kaya dito sa una, nung tinanong ang Panginoong Hesus ng gobernador, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Ang sagot dito ng Panginoong Hesus, ikaw ang may sabi.
Pero nung pagdating dito sa verse 13, nung ang mga punong pari at mga punong bayan ang nagtanong sa kanya, hindi po siya umimik. At doon nagtaka ang gobernador. Verse 15, hinatulang mamatay si Jesus. Sabi po dito sa verse 15, na kaugalian na ng gobernador na tuwing Paskwa ay magpalaya ng isang bilanggo na hinihiling ng taong bayan. So every year, nagre-request itong mga taong bayan na magpalaya ng isang bilanggo. At sabi dito sa 16, noon ay may isang bilanggo na kilala sa kasamaan na ang pangalan ay Jesus Barabas. Nang magkatipon ang mga tao ay tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Jesus Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na naiinggit lamang sila, kaya nila isinakdal si Jesus. So dito po alam ng gobernador na si Pilato na ang pagdala ng mga punong pari at mga punong bayan sa kanya upang isakdal, ito'y naiinggit lamang at alam niyang walang kasalanan ang Panginoon. Sabi dito, alam ni Pilato na naiinggit lamang sila, kaya nila isinakdal isinakdal si Jesus. Bukod dito, sabi po dito, bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo na sa hukuman, nagsabi ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa usapin ng taong iyan, wala siyang kasalanan. Labis akong nahirapan dahil sa aking panaginip kagabi tungkol sa kanya. So before pa, umupo ito si Pilato doon sa upuan, sa hukuman, sinabihan na siya nitong asawa niya na walang kasalanan ang Panginoong Hesus. Huwag ka dyan makialam dahil napanaginipan ito ng asawa ni Pilato. Kaya pagdating po dito sa verse 20, ang mga tao na may hinikayat ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ang ipapatay. Imagine niyo po ito, mga punong pari kasama ng mga punong bayan, ibig sabihin mga kaparian at mga may katungkulan sa lipunan, hinikayat ang tao na ang palayain ay si Barabas na makasalanan at ang Panginoong Hesus na walang kasalanan ang ipako sa krus. Tingnan niyo po Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang nais ninyong palayain ko? Si Barabas. Sigaw ng mga tao. Kita mo mga tao? Kasi inudyukon sila ng mga punong pari na ito at mga punong bayan na iyon ang i-request nila na ang palayain si Barabas na makasalanan at ang Panginoong Hesus na walang kasalanan ang isakdal. Ayan. Si Barabas, sabi ng mga tao, sigaw ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? At sumagot ang lahat, ipako siya sa krus. Kita niyo po ito? Dahil sa inggit nitong mga tagapagturong ito at mga punong pari, punong bayan, yan ang gusto nila kasi naiinggit sila sa Panginoong Hesus. Habang nangangaral ang Panginoong Hesus, may kapangyarihan at maraming nakikinig at napapaniwala at nananampalataya ang mga tao, nabubuksan ang kaisipan. At itong mga parisiyong ito at mga tagapagturo ng kautusan, mga punong pari, nainggit. At iyon ang dahilan bakit nila ipinapako ang Panginoong Hesus at baga isinakdal. Kaya nagtanong dito si Barabas sa 23, bakit? Ano ang nagawa niyang masama? Tanong ni Pilato. Kasi ang gusto nila, ang Panginoong Hesus ang ipako. Kaya tinanong sila ng gobernador, ano ang nagawa niyang masama? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan, ipako siya sa krus. Kahit walang kasalanan, ipako siya sa krus kasi inggit sila. Gusto nilang mawala sa paningin ng Panginoong Hesus dahil nakukuha ng Panginoong Hesus sa pangangaral na marami ang nananampalataya at nagpapagaling siya ng maraming mga may sakit karamdaman. Kaya itong mga tagapagturong ito na nagpapalagay sa kanilang sariling sila ay mga banal, pero sila po ang nagpapako sa Panginoong Hesus sa krus. Sabi dito
Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan ninyo, sabi niya. Sumagot naman ang mga tao, pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya. Imagine niyo po ito. Sila ang nagsabing pananagutan nila at ng kanilang mga anak. Kaya yung sumpa, dire-diretso yan sa mga salin lahi nila. Kaya sabi dito, pagdating sa 26, pinalaya nga ni Pilato si Barrabas at ipinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Imagine niyo po yan. Dito makita natin din si Pilato, although sinabi niyang walang kasalanan, naghugas siya ng kamay sa harapan ng mga tao, pero alam niya, siya po ang nasa upuan ng hukom. Ibig sabihin, nasa kanya ang pagpapasya. Dahil alam niya sa kanyang sarili na wala kasalanan ang Panginoon. At alam niya rin na naiinggit lamang ito mga punong pari. Pero dahil hindi niya makontrol na ang tao, na kung titingnan siya ang dapat masunod. Pero iyan, pinalaya niya nila si Barrabas na makasalanan at ang Panginoong Hesus ang ikinilang ipinapako. Yan. Pero dahil alam natin na nakapropesiya nga ito mangyayari, kailang makikakukuha dito ng aral, makakapulo tayo na ito ng aral. Una dito kay Judas, nagahaman sa salapi. Yun ang nagdulot sa kanya ng kapahamakan. At ito namang hukom, na siya ang nasa hukuman, hindi naging patas ang kanyang kapasyahan. Nag-base siya doon sa mga sinasabi ng tao, hindi niya ginamit kung ano ang pagkalagay sa kanya bilang hukom na dapat makatarungan. Pero yan, ano po ang nangyari? Verse 27, hinamak ng mga kawal si Jesus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo nito at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya'y hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng matinik na baging, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya'y niluhod-luhuran nila at kinutya ng ganito, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Kaya't pinagduduraan pa nila, kinuha nila ang tambo at ito'y inihampas sa kanyang ulo. Matapos kutyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuotan ng sarili niyang damit. Pagkatapos inilabas upang ipako sa krus. Tingnan niyo po itong, imagine niyo po natin itong ginawa ng mga ito sa Panginoong Hesus. Pero never ang Panginoong Hesus talaga dito po, hindi man lamang lang umimik ang Panginoong Hesus kasi alam niya, katulad ng nasabi sa 26, nung nananalangin siya, na talagang kung maaari nga hindi niya na ito danasin, pero hindi ang kalooban niya ang masunod, kundi ang kalooban ng Ama upang nga tayo ay mabayaran ng dugo, mabayaran tayo sa ating mga kasalanan. Kaya tiniis ito ng Panginoon. Katulad ng nababanggit ko po, kapag minimeditate natin ito as a believer, as a follower, as a children of God, kung minimeditate natin ito, talaga pong kang grabe ang ginawa ng Panginoon pagtitiis para sa atin. At ito ang magiging dahilan na talagang lalayuan natin ang mga dati nating ginagawang kasalanan, dahil dito sa makikita natin kung gaano nagsakripisyo at nagtiis ang Panginoong Hesus para lang tayo mailapit sa Ama. So iyan po, at dito sa verse 32, ipinako sa krus si Jesus. Paglabas ng lungsod, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Sirene, pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang kahulugan ay puok ng bungo. Binigyan nila si Jesus ng alak at hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya iyon ay hindi niya ininom. Grabe po ang talaga alipos dito sa Panginoong Jesus. Grabe, ito yung blasphemy. Kumbaga makita natin na ito talaga yung mga sa banal na espiritu. At pagdating dito po sa
35. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hati ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Naupo sila at siya'y binantayan. Inilagay nila sa kanyang ulunan ang paratang laban sa kanya na may nakasulat na ganito: "Ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo." At may dalawang magnanakaw na ipinako rin sa krus, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Kinukutya siya ng mga nagdaraan, pailing-iling nilang sinasabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Imagine niyo po ito. Kaya nga sabi ko nga po, kapag tayo'y binabasa at binabalik-balikan natin ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin, talaga pong mamamahal natin ang lubos ang Diyos. At sabi ng Panginoon, ang totoong nagmamahal sa Kanya ay lumalayo sa pagkakasala. Ito yung naging dahilan na talagang pinilit natin na talikuran ng ating mga dating mga masamang ginagawa, dahil pinakita dito sa pagbabasa natin kung gaano ang Diyos nagpakahirap para lang tayo mailapit sa Ama at mapatawad ang ating mga kasalanan. Grabe po ang paglalait sa Kanya na ginawa, pero hindi man lamang nagsumagot ang Panginoon dito. Pinabayaan niyang lapastanganin siya, dahil yun nga ang propesya na siya'y dadanas nitong mga ganito at mamamatay, subalit sa 3 araw siya'y mabubuhay muli, at yun ang pagpapaunawa din sa atin na may muling pagkabuhay. 41. Kinutya rin siya ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinunong bayan. Yan po yung mga punong pari na yan, mga pinunong bayan. Sila ang mga nagsakdal sa Panginoon, na kung titingnan itong mga punong pari na ito, alam ang kautusan na bawag kang pumatay, di ba? Pero sila mismo ang nagpapatay sa Panginoong Hesus. Kaya yun sinasabi sa 26, itong mga ito, nagpapakitang mga relihiyoso, pero hindi makita sa kanilang gawa ang kanilang ipinapangaral. Alam ang kautusan, pero sila mismo ang lumalabag ng kautusan. Kaya dito sinabi ng Panginoon noon, doon sa unahan, dito sa unang chapter, na bumaba siya sa lupa, hindi para sa mga tuwid, kundi para sa mga makasalanan. Kasi itong mga punong pari na ito, ang palagay nila sa kanilang sarili, sila ay mga banal at ayaw nilang pakinggan ang utos ng Panginoong Hesus. Kaya ito ang sabi niya, pues kung sa palagay niyo kayo'y banal, hindi siya pumunta para sa banal, kundi para sa mga makasalanan, mga taong nagpapakumbaba at umaamin ng pagkakasala, samantalang itong mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, hindi nila sa buhay ang kanilang itinuturo na huwag kang papatay. Diba? Huwag kang masasaksi ng kasinungalingan. Yan na andyan yan sa 10 Commandments. Pero sila mismo ang nagbalga. Sila mismo ang gumawa ng mga sinasabi nilang ipinagbabawal. No? So ayan. Kaya sabi dito, 41, kinutya rin siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang sarili. Diba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, ay maniniwala na kami sa Kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Tingnan natin kung ililigtas siya ng Diyos. Nilait din siya ng mga magnanakaw at ipinakong kasama niya. Imagine po natin itong kagagawa ng mga punong pari na ito po, mga tagapagturo pa man din ng kautusan, pero sila po ang nagpapatay sa Panginoong Hesus dahil ayaw nga nilang may mas nakakahigit sa kanila, dahil habang nangangaral ang Panginoong Hesus, ayaw nila na maraming tao ang naniniwala sa Panginoong Hesus, dahil sa inggit ng mga ito po, inggit ang nagpapatay sa Panginoong Hesus. Dahil dito ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan ay nainggit po sa Panginoong Hesus. At sunod po dito ang pagkamatay ni Hesus mula ng tanghaling tapat hanggang 3 ng hapon. So imagine po natin from 12 o'clock hanggang sa 3 ng hapon, sabi dyan, ay nagdilim sa buong lupain.
Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabat chani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon, kaya't sinabi nila, tinatawag niya si Elias. May isang tumakbo kaagad at kumuha ng espongha, binasa ito ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus ng malakas na siya'y nalagutan at siya'y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila sa libingan at pagkatapos muling nabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at doon marami ang nakakita sa kanila. So dito po natin nakita nung time na ito'y biglang, nung siya po'y namatay, na biglang nahati ang tabing ng templo mula taas hanggang baba. Yun po ang pinapaunawa sa atin doon sa Old Testament na yung templo noon, mga ginagawang templo, may mga partisyon at may mga tabing. Kumbaga ang nakakapasok lamang doon ay ang mga pinunong pari sa dakong kabanal-banalan. At dito dinemonstrate ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan na yung tabing na yun na humaharang para sa mga tao na makapasok sa Holies of Holies, napunit po ito mula taas hanggang baba, na nagpapakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nakakalapit tayo ngayon sa Ama. Walang hadlang kasi noong Old Testament, ang nakakapasok lamang doon ay ang mga punong pari, may mga tagapamagitan. At pero dito pagdating sa Panginoong Hesus, nung tinanggap natin si Hesus Kristo, siya ang nagiging daan, kaya tayo nakakalapit sa Ama. Kaya nga tayo individual nakakapanalangin. Dahil noong Old Testament, hindi po nakakapanalangin ng direktahan ang tao sa Diyos. Kailangan duman ito kila Moses, duman ito kung sino mga namumuno. Bago ang Panginoon kinakausap naman sila Moses, and then i-relay ito sa mga tao. Walang nakakadirekta po sa Diyos dahil ang Diyos ay banal. Subalit dito po pinakita dito sa kamatayan ng Panginoong Hesus yung tabing na yon na humaharang patungo doon sa kabanal-banalan. Yun po ang napunit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, na pinapahiwatig na dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan niya. Kaya yung tinatawag, Jesus is the way, the truth, and the life going to the Father, dahil siya po ang naging daan para tayo individual makalapit sa Diyos at makapanalangin, at higit pa doon, magkaroon ng buhay na walang hanggan. So siya po ang nag-break nung pagitan, na which is nagre-represent na kasalanan ng tao, dahil alam natin na kaya tayo hindi nakakalapit sa Ama noon dahil sa ating kasalanan. Subalit yun ang winakasan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At dito po nakita natin sa verse 52 na nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na nabubuhay na muling nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. So dito rin pinakita ng mga unang binuhay, yung mga banal na namatay na. Kaya doon natin makita sa Revelation na may mga tao na doon na nauna na mga banal na itong mga, may nabanggit nga doon yung 12 elders na naandoon sila sa Revelation na nag-aalay ng kanilang korona tuwing sila po ay sumasamba sa Panginoon. Kaya dito natin nakita, natuklasan dito sa verse 52 na mayroon ng mga binuhay na mga banal nung unang panahon. Pero pagdating sa Panginoong Hesus sa panahon ng New Testament, wala pa pong binuhay na muli na talagang patungkol doon sa buhay na walang hanggan. Dahil malinaw sa Tesalonica, tayong lahat ay sabay-sabay. Yung unang bubuhayin ang mga namatay. Yung balik ng Panginoong Hesus na nakasaad doon sa Tesalonica na siya ay nasa alapaap. Ang kanyang pagbabalik ay makabanggit doon, unang bubuhayin ang mga namatay, at ang mga buhay naman ang susunod na sasalubong sa kanya sa alapaap. So malinaw po ito na yung mga naunang mga banal ay binuhay na, kaya makita natin doon na mayroon ng nasa langit. Pero pagdating sa panahon ng Panginoon, so sa ating panahon, wala pa pong binuhay na mga namatay sa panahon ng Panginoong Hesus, dahil malinaw dito bubuhayin
muli sabay-sabay ang mga namatay, at doon huhusgahan ayon sa kanyang ginawa. So malinaw po dito na sabi dito biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Maraming banal na namatay. Talagang naandun po sila, talagang nabuhay na. Pero sa atin, tulad ng sabi ko, mga tao na talagang sa panahon na yun, bubuhayin muli, sabay-sabay. Ang tao? At sabi dito, lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at doon marami ang nakakita sa kanila. Nasidlak ang opisyal at ang kawal nang nagbantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat na nangyari. Sabi nila, tunay na siya'y anak ng Diyos. Naroon din ang maraming mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Sila'y sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea at naglingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ina ni Santiago at ina ni Jose, at ang asawa niyang si Zebedeo. So may mga witness po na naandoon nung mangyari po ito. Ang sunod po ang paglibing kay Jesus. Pagsapit ng dilim, dumating si Jose, isang mamayang taga Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha na ng ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Iniligay niya ito sa kanyang bagong libingan na pinauka niya sa bato. Pagkatapos iginulong niya sa pintuan ng isang malaking batong panakip at saka umalis. Naroon sina Maria Magdalena at isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. So iyan po isinara ito nila ng bato at talagang iginulungan ito ng batong panakip at nandoon sila mismo, si Maria Magdalena at isa pang Maria na naging witness nito. At pagdating po dito sa 62, ang mga bantay sa libingan. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari at ang mga Pariseo. Sinabi nila, naalala po namin na sinabi ng mapangpanggap na iyon na siya'y mabubuhay pa, na siya muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Kaya pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 4 araw. Baka pumunta roon ang kanyang mga lagad at kunin ang bangkay at pagkatapos ay ipamalitang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito'y magiging masahol pa kaysa una. Sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyo mabuti ang libingan. Kaya't pumunta nga sila roon at tiniyak na hindi mabubuksan ang libingang nilagyan ng tatak ng batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa kawal. Kaya kung makikita po natin dito, sila sinigurado talaga nila na walang makakalabas doon dahil sabi niya baka daw nakawin, kasi sinabi ng Panginoong Hesus na siya'y mamamatay at mabubuhay muli sa 3 araw. Kaya itong mga punong bayan, mga Pariseo na itong punong pare, pumunta uli doon kay Pilato at sinabi, uy, paanuhan ninyo, patakpan ninyo ang libingan kasi baka ito'y mawala at nakawin ng mga tagasunod nito at sabihin na siya'y nabuhay muli. Kaya tingnan nyo po, sinigurado nila talaga na ito ay patakpan yung libingan at pinabantayan pa po nila. Pero mababasa natin dito sa chapter 28 na kahit anong ginawa nilang pagginawa doon na pagtakip, para sabihin na baka ito'y magsinungaling ang mga alagad at sabihin na buhay dahil ninakaw nila ang patay. So sila mismo, itong mga punong pare at mga punong bayan, Pariseo na to, sila mismo ang nag-utos na patakpan yung libingan to make sure na walang makakuha sa bangkay.
Kaya sila mismo ang nakakaalam na hindi ito magagawa na nakawin ayon sa paniniwala nila na at ipapalabas itong kasinungalingan na nabuhay ang Panginoon Jesus dahil may bantay pa silang itinalaga. Pero pagdating dito sa 28 doon, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na talagang siya ay nabuhay muli. Na kahit patakpan yung kung ano pang sinabi nila doon na harangan ang libingan para hindi siya nakawin, pero malinaw na nabuhay muli ang Panginoong Hesus dito po. So chapter 28, so kayo po dyan na nagbabasa, sundan nyo na lang po, basahin nyo po ang chapter 28 and then ulitin nyo po muli kung may mga gusto pa kayong intindihin dito, ulitin po ninyo ang chapter 27 at idalangin natin patuloy sa Holy Spirit ang patuloy na pagtulong niya sa atin na maunawaan ang kanyang salita. So dito po ako magtatapos. Maraming salamat sa salita ng Diyos at God bless din po sa inyong lahat. Bye-bye hanggang sa next Sunday uli.